Nakulong ang isang lalaki sa Taguig dahil sa malaking bukol sa mukha. Bukod sa hindi na naaalis ang kirot, hindi na rin siya makapagtrabaho dahil sa sakit. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Hirap na nga sa buhay, nagkaroon pa ng hindi malamang sakit ang isang lalaki sa Taguig. Ang kanyang magulang hindi malaman kung paano susuportahan ang kanyang gamutan. Siya si Crisanto Buena, 47 anyos. Mag-aapat na taon niya nang iniinda ang kanyang bukol sa muka. Habang tumatagal ay lumalaki daw ang bukol. Pero simula noon hanggang ngayon, hindi pa rin daw matukoy ng mga doktor ang kanyang sakit. Wala po silang may paliwanag sa amin, ma'am. Wala rin po silang masabi kung saan po nakuha. Basta yung nabiopsy po siya, yung doktor na nagtingin sa kanya po nung pangalawa na, ang sabi lang po sa kanya, laway lang daw po na namuo. Tapos tumigas na ng tumigas, kaya medyo po lumalaki yung bukol niya, nagkakaroon pa uli po ng bukol. Hirap na rin kumilos at kumain si Crisanto. Kaya hindi na makapagtrabaho at madalas gawaing bahay na lang ang kaya niyang gawin. Kahit pa paano nakatulong-tulong naman ako sa mama ko. Pero pag kumikirot po ito, hindi po ako makapagsalita. Naapektuhan po yung pagsasalita ko. Hindi po ako makagalaw. Wala na rin daw epekto ang mga pain reliever na kanyang iniinom. Ang kanyang ina, saksi sa hirap na dinaranas ng kanyang nag-iisang anak. Nahihirapan po ako tumingin sa kanya pag kumikirot po yung kanyang bukol. Nahihirapan po ako talaga. Ako po ang naapektuhan. Pati pagkain niya, nakikita ko po kung paano niya ginagawa yung pagsubo niya ng pagkain. Isinisiksik niya po dito sa gilid niya para malunok na makain niya. Walang sariling pamilya si Crisanto at tanging ang ina niya lang ang naghahanap buhay dahil ang kanyang ama na-stroke naman taong 2014. Para makabili ng gamot, umaasa na lang daw siya sa tulong ng kanyang tita Lynn at sa kakaunting kita ng kanyang ina sa pagtitinda ng lumpiang toge at Shanghai. Kahit po pakunti-kunti ang aking pagtitinda, nauubos po ang aking puhunan dahil sa pambili lang niya ng gamot. Pahinto-hinto po ang pagtitinda ko. Pero nagsisikap po ako para matulungan yung anak ko, kaya lang wala po akong magawa dahil talagang kapos po talaga kami. Ni-refer si Crisanto sa Philippine General Hospital para ipaulit ang kanyang biopsy. At baka dito, makita na raw kung ano talaga ang kanyang sakit. Kaya nananawagan po siya ng inyong tulong. Lumalapit po ako sa inyo ng taos-puso na mabigyan po kami ng pagpagamot. Tuloy-tuloy na po yung gamutan ko para gumaling na po ako. Makatulong na ako sa mga magulang ko. Naaawa na po ako sa mga magulang ko. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual, nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.